Akala ko ang pag-ibig ay para sa akin, hanggang sa bumaligtad ang lahat. Hello, my name is Nika, I am 38 years old. Matagal na akong nagtrabaho bilang nurse sa isang maliit na ospital sa bayan ng Lipa, Batangas. Sa kabila ng aking edad, hindi pa rin ako nag-aasawa, at ang katotohanan ito ay naging malaking psikolohikal na pasanin sa akin. Para mapawi ang lungkot at pangungulila, natuklasan ko ang isang kakaibang paraan para punan ang puwang sa puso ko. Isang sikreto na kalaunan ay nagdala ng malaking gulo sa buhay ko nang makita ako ng pamangkin ko sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang aking kwento. Sana ay maging aral ito sa mga makakarinig. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya sa Lipa. Mula pagkabata, naniniwala akong darating ang tamang tao na magpapaligaya sa akin tulad ng kwento ng mga pelikula. Naging malapit ako kay Sergio, ang kapitbahay namin na parang kapatid ko na rin. Lumipas ang mga taon, lumaki ang pagtingin ko sa kanya. Siya ang aking siyempre sa buhay, ang aking pag-ibig na hindi ko inakalang mawawala. Ngunit sa kabila ng aking pag-asa, dumating ang araw na bumaliktad ang mundo ko. Naaalala ko pa noong araw na iyon, papuntang klinika ako para sa aking trabaho bilang nurse. Nakita ko si Sergio, pero may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Nilapitan ko siya, at ang mga salita niyang binitiwan ay parang bagyong dumaan sa puso ko. Hindi raw niya matupad ang pangakong darating siya para sa akin dahil may ibang plano ang kanyang pamilya. Pinipilit siyang pakasalan ang pinsan niya. Napuno ako ng sakit, pero pilit kong inisip na may pag-asa pa rin. Hindi ko inakala na sa loob ng 10 taon ng paghihintay, mauuwi pala ito sa ganito. Isang malupit na katotohanan na hindi ko handang tanggapin. Ngunit ako'y pilit na bumangon, tinanggap ang katotohanan at sinubukang magpatuloy sa buhay. Sa mga sumunod na buwan, nagdusa ako sa lungkot. Nakita ko sa kalsada ang kasal ni Sergio, ang lalaking matagal kong minahal, na ngayoy kasama ang iba. Ang puso ko'y parang nadurog, ngunit hindi ako nagpatinag. Nagsimula akong mag-ayos ng sarili, naglaan ng oras para sa sarili kong kaligayahan. Ngunit sa kabila nito, nag-iisa pa rin ako. Isang gabi, habang nag-iisa sa kwarto, napadpad ang aking mga kamay sa isang video online na tungkol sa mga kwento ng pag-ibig at pagsasama. Sa simula ay libangan lang ito, ngunit unti-unti, naging isang bisyo na ito para sa akin. Dito nagsimula ang aking lihim na mundo na hindi ko inaasahang magdudulot ng malaking problema. Hindi ko namalayan na may nakakita sa akin habang ako'y nagtatago sa aking kwarto, sinusubukang punan ang lungkot ng puso. Ang pamangkin ko na si Temyong, isang palabiro at malikot na binatilyo, ang nakakita at ang nangyari ay isang malaking trahedya na nagbago ng lahat sa buhay ko. Continue. Minsan sa buhay may mga bagay na hindi mo inaasahan na mangyayari pero nangyari na, kailangan mo na lang harapin. Ganito ang kwento ko at ito ang simula ng aking paglalakbay sa gitna ng unos. Hello ulit, ako si Nika, 38 taong gulang, isang nurse sa bayan ng Lipa. Sa kabila ng pagiging single ko, mahaba na ang paghihintay ko sa taong iniisip kong magiging the one. Siya ang kapitbahay namin noon, si Sergio, na parang kapatid na rin sa tagal ng pagkakaibigan. Mula pagkabata, lumaki ang pagmamahal ko sa kanya. Palagi kong iniisip na siya ang magiging katuwang ko sa buhay, ang magiging asawa ko balang araw. Ngunit, sa kabila ng aking mga pangarap, dumating ang araw na lumabo ang lahat. Naisip kong tapusin na ang paghihintay. Isa sa mga araw na yon, nagkita kami ni Sergio sa labas ng klinika kung saan ako nagtatrabaho. Dito ko unang naramdaman na may kakaibang nangyayari. May lungkot sa kanyang mga mata at ang mga salita niya ay parang suntok sa aking dibdib. Sinabi niya na hindi niya matutupad ang pangako niya sa akin dahil may ibang plano ang kanyang pamilya. Pinipilit siyang pakasalan ng pinsan niya, isang babae na matagal nang pinipilit ng kanyang ina at mga kamag-anak. Sergio ay pilit na sumusunod sa nais ng kanyang pamilya at ako'y naiwan na lang na walang magawa. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangang ganito ang lahat pagkatapos ng 10 taon ng paghihintay. Pag-uwi ko sa bahay, nahirapan akong harapin ang realidad. Hindi ako nakapasok sa trabaho ng 2 araw dahil sa sakit ng loob. Ngunit habang tumatagal, napagtanto ko na kailangan kong bumangon at magpatuloy. Hindi ko pwedeng hayaang lamunin ako ng lungkot. Sinimulan kong ayusin ang aking sarili, pinagtuunan ng pansin ang aking kalusugan at itsura,
pilit na binubura ang mga alaala ng pag-ibig na hindi natupad. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi ko maiwasang mapansin ang kasal ni Sergio. Nakita ko ang kanyang prosesyon sa kalye, masaya kasama ang iba. Sakit man sa puso, tinanggap ko na siya na ang kasama niya ngayon. Sa kabila ng lahat, pinilit kong maging matatag. Unti-unti, nagsimula akong magbukas ng ibang mundo sa internet. Sa simula, mga video lang tungkol sa pag-ibig at mga relasyon ang pinanood ko. Para itong isang lihim na libangan na unti-unting naging bahagi ng aking buhay. Hindi ko sinasadya na magiging ganito ito kalala. Sa gabi, bago matulog, palagi kong binubuksan ang aking cellphone at pinapanood ang mga kwento ng pag-ibig, mga kasal at mga kwento ng mga mag-asawa. Hindi ko inaasahan na may makakakita sa akin sa ganitong kalagayan. Ang aking pamangkin na si Temyong, 17 taong gulang, ang nakakita ng aking lihim. Siya ay kilala sa pagiging malikot at mapang-asar, at ngayon hawak niya ang isang lihim ko na maaaring sirain ang buhay ko. Hindi ko alam kung paano ako haharap sa susunod na araw. Ang mga mata ni Temyong ay puno ng kakaibang tingin, hindi na ang pamangkin na kilala ko. Ang katahimikan ng gabi ay nabalisa ng mga tanong at pangamba sa aking puso. Continue. Hindi ko inakala na ang isang gabi na puno ng katahimikan at pag-iisa ay magiging simula ng isang bangungot na magpapabago sa buong buhay ko. Ako si Nika, 38 taon ang tanda, isang nurse mula sa bayan ng Lipa. Sa edad na ito, akala ko ay natapos na ang mga pagsubok, ngunit nagkamali ako. Pagkapasok ko sa kwarto ng aking ate na si Honey, kung saan ako nakatira pansamantala kasama ang kanyang mga anak habang siya ay nasa ospital, inisip kong makakahanap ako ng kapayapaan. Inasikaso ko ang mga bata, si Temyong na 17 at si Honey na 10 taong gulang, na parehong mga inosenteng bata sa paningin ng iba, ngunit may kanya-kanyang kwento rin. Sa araw na iyon, matulungin ako at naglaan ng oras sa kanila para hindi sila mapabayaan habang may problema ang aking ate. Sa gabi, nang siguraduhing natutulog na silang lahat, pumasok ako sa kwarto, isinara ang pinto ng marahan at nagsimula ang aking sandaling pahinga. Sa aking pag-iisa, muli kong binuksan ang aking cellphone at pinanood ang mga video na para sa akin noon ay libangan lamang. Hindi ko na malaya na may mga matang nagmamasid sa akin. Biglang may narinig akong kaluskos sa balkonahe. Hindi ko ito pinansin sa simula, iniisip na baka hangin lang o isang ibon. Ngunit, nang makita kong may anino na nagmamasid mula sa bintana, napatingin ako ng mas matindi. Si Temyong pala ito, ang aking pamangkin, na tila may kakaibang tingin sa akin na hindi ko maintindihan. Hindi na siya yung bata na kilala ko noon. May kakaibang kumpiyansa at kakaibang sigla sa kanyang mga mata. Hindi ko matanggap na siya ang nakakita sa akin sa ganitong kalagayan, na may lihim akong itinatago at hindi ko inasahang matutuklasan niya. Habang papalapit siya sa akin, nagtaka ako sa mga salitang lumalabas mula sa kanyang bibig. Hindi ko akalain na ikaw ay mahilig sa ganitong mga palabas, Tita Nika. Nang sabihin niya yon, hindi ko napigilang mahulog ang tasa ng tsaa sa kamay ko. Ang mga mata ko ay napuno ng takot, kahihiyan at pagkalito. Paano niya nalaman ang mga bagay na ito? Bakit niya ako tinutukso sa ganitong paraan? At higit sa lahat, ano ang balak niya? Nilapitan niya ako ng may ngiting may halong pang-aasar, hawak ang kanyang cellphone at ipinakita ang video na kuha niya sa akin habang ako ay nanonood ng mga palabas na yon, isang lihim na akala ko'y ligtas sa lahat. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko noon. Pagkahiya, galit, pagkabigla. Parang nadurog ang puso ko na makita ang aking sarili na parang isang kahinaan na maaaring gamitin laban sa akin. Sinabi ko sa kanya na ang mga bagay na iyon ay mga pribadong sandali, mga lihim na hindi dapat nasasaksihan ng iba, lalo na ng isang bata na dapat ay pinagkakatiwalaan ko. Pero siya'y hindi nagpadala sa aking mga pakiusap. Sa halip sinubukan niyang pakawalan ang video bilang isang paraan ng pananakot at kontrol. Naramdaman kong parang nawalan ako ng lakas, parang ako'y isang bata na walang magawa sa harap ng ganitong sitwasyon. Hindi ko maintindihan kung bakit ang pamangkin ko na dapat ay aking protektahan ay siya pa ang nagdadala ng panganib sa akin. Tila ba naglalaro siya sa apoy at ako'y nalalapit na masunog. Hindi ko alam kung paano ko tatapusin ang gabing iyon nang hindi sumigaw, hindi humingi ng tulong. Ngunit nanatili akong tahimik, pilit na iniisip kung ano ang dapat kong gawin sa isang sitwasyong ito na hindi ko inaasahan at hindi ko handang harapin. Continue.
Hindi ko inakala na ang isang simpleng gabi ng pag-iisa ay mauuwi sa isang sandali ng takot at kawalang kontrol. Ako si Nika, 38 taong gulang, isang nurse sa bayan ng Lipa, at sa gabing iyon, nadama kong nabaliwala ang lahat ng aking pinaghirapan. Pagkatapos kong makita ang video na hawak ni Temyong, ang puso ko ay tila bumilis at nanginig ang mga kamay ko. Hindi ko maintindihan kung bakit siya ganito, bakit ginagamit niya ang aking lihim para sa kanyang kapakinabangan. Sinubukan kong kausapin siya ng mahinahon, ipaliwanag na ito ay isang bagay na personal at hindi dapat ipakita sa iba. Ngunit sa halip na maintindihan, lalo pa siyang naging mapangahas. Kung gusto mo ng pera, sabihin mo lang Tita Nika, sabi niya nang may mapangakit ng ngiti. Hindi ko to ipapakalat, basta bigyan mo lang ako ng konting halaga para mawala ang video. Hindi ko alam kung paano ko nasagot yon sa umpisa. Ang puso ko ay puno ng takot at pangamba. Paano ko haharapin ang ganitong uri ng pananakot mula sa isang batang dati kong iniingatan? Napag-isip-isip ko, paano ko nagawang maging biktima ng ganitong bagay? Sa kabila ng lahat, hindi ako agad sumuko. Pinilit kong maging matatag, tinipon ang lahat ng lakas ng loob para harapin ang sitwasyon. Pinili kong bigyan siya ng kaunting pera, 100 pesos, bilang palusot upang mapatahimik siya. Hindi ko alam kung tama iyon, ngunit ang tanging nais ko ay mawala ang video at hindi masira ang pangalan ng pamilya namin. Ngunit hindi doon nagtapos ang problema. Si Temyong ay tila nanatiling mapangahas. Habang lumilipas ang mga araw, palagi siyang tumatawag at nagmemensahe sa akin, hinihingi ang atensyon ko, nagpaparamdam na parang hindi na kami magkakaroon ng kapayapaan. Ang dating malikot na pamangkin ko ay naging isang taong puno ng pang-aabuso at pananakot. Naisip ko na kailangan ko nang humingi ng tulong. Ngunit sino ang aking masasandalan? Ang aking ate na si Hani ay may kanya-kanyang problema rin dahil sa kalagayan niya sa ospital. Ang mga kapatid ko naman ay abala sa sarili nilang pamilya. Ako lamang ang naiwan, nag-iisa at nalulugmok sa problema. Isang gabi, habang sinusubukang kalmahin ang sarili, naisip kong makipag-ugnayan sa aking kuya na si June, isang responsableng lalaki na may sariling pamilya sa Maynila. Alam kong kung sino man ang makakatulong sa akin, siya iyon. Tinawagan ko siya ng may kaba sa boses, inilahad ang lahat ng aking problema, ang lihim na video, ang pananakot ni Temyong, at ang takot ko na baka masira ang aming pamilya. Sa una, hindi siya makapaniwala, ngunit nang marinig ang kabuuan ng aking kwento, nangako siyang tutulungan niya ako. Naramdaman ko ang bahagyang ginhawa sa aking puso nang marinig ang mga salitang iyon. Hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. Ngunit alam ko rin na ang laban ay hindi pa tapos, ito ay bagong simula lamang ng isang mas komplikadong kwento na magpapakita kung sino talaga ang tatayo at sino ang matatalo. Continue. Hindi ko inakala na sa isang tawag lang sa aking kuya, magbabago ang takbo ng buhay ko ng tuluyan. Ako si Nika, 38 taong gulang, isang nurse mula sa Lipa, at sa pagkakataong iyon, naisip kong may pag-asa na akong makalabas sa madilim na sitwasyon na nilamon ako ng pamangkin ko. Pagkatapos ng aming pag-uusap ni Kuya Jun, agad siyang nagplano kung paano niyang haharapin si Temyong. Nang pumunta siya dito sa Lipa, dala niya ang tapang at karanasan ng isang matandang kapatid na handang protektahan ang pamilya. Kasama ang aking ate na si Hani, nagkaroon kami ng seryosong usapan sa harap ni Temyong. Temyong, mahigpit na sabi ni Kuya, hindi mo pwedeng gamitin ang mga bagay na ito para takutin at guluhin ang buhay ni Nika. Hindi ito tama at may hangganan ng lahat. Hindi inasahan ni Temyong ang ganitong pagtanggap mula sa akin at sa aking kuya. Napailing siya at tila nawala ng sagot. Ngunit ang pinakamahalaga, nakuha namin ang kanyang cellphone at pinuntahan namin ang video na hawak niya. Sa halip na panakot, pinilit ng aking kuya na burahin ni Temyong ang mga ito. Ngunit sa una, ayaw pa rin niyang pumayag. Napilitan si Kuya Jun na ipaliwanag ang mga posibleng kahihinatnan nito, hindi lamang para kay Nika kundi pati sa kanyang sarili. Sa wakas, sa ilalim ng matinding pag-uusap at pagpapaliwanag, pinilit ni Temyong na burahin ang mga video. Naramdaman ko ang ginhawa na parang bigat na bumaba mula sa aking dibdib. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin nawawala ang takot sa akin. Paano kung may iba pa siyang lihim na hawak? Paano kung ito ay muling gagamitin laban sa akin?
Matapos ang insidente, nagpasya ang aking kuya na may kailangang gawin upang matulungan si Temyong na matuto ng disiplina at responsibilidad. Pinayuhan namin ang aking ate na ipasama si Temyong sa kanilang mga kamag-anak sa isang probinsya sa Batangas para doon siya magtrabaho at matuto ng tamang asal. Bagamat mahirap para sa amin na mapaghiwalay si Temyong sa mga bata at sa pamilya, alam naming ito ang pinakamahusay para sa kanya at para sa amin. Ito ang unang hakbang para muling ayusin ang aming sirang pamilya. Habang dumadaan ang mga araw, unti-unti akong nagsimulang bumalik sa aking trabaho. Ngunit ang mga pangyayaring iyon ay nag-iwan ng marka sa aking puso at isipan. Hindi ko na muling inisip na ang buhay ko ay magiging ganito kahirap. Ang dating payak kong buhay ay naging isang gulo ng takot, pangamba at pag-asa. Sa kabila ng lahat, natutunan kong may mga pagsubok na kailangang harapin ng buong tapang kahit pa ang puso ay sugatan. At sa likod ng madilim na ulap, nananatili ang liwanag ng pag-asa na balang araw ay magiging maayos ang lahat. Continue. Hindi ko inakala na sa kabila ng lahat ng nangyari, ang masakit na karanasan sa aking pamangkin ay mag-iiwan ng mga tanong na hanggang ngayon ay bumabalot sa aking isipan. Ako si Nika, 38 taong gulang, isang nurse mula sa Lipa, at sa mga sandaling iyon, pilit kong hinahanap ang sagot sa mga katanungan na bumabalot sa aking puso. Matapos ang insidente, nagkausap kami ng aking kuya ng masinsinan. Napagtanto ko na sa kabila ng sakit na dinanas ko, may mga paraan pa rin para ayusin ang mga bagay-bagay. Ngunit hindi ko maiwasang magtanong, paano kung hindi ko agad hinarap si Temyong? Paano kung hinayaan ko na lang na mangyari ang lahat? Sana ba ay nagdesisyon akong kumilos ng mas maaga? Habang nagmumuni-muni ako, naalala ko ang mga sandali na naging malapit kami ni Sergio. Ang sakit ng pagkakahiwalay namin ay parang isang sugat na hindi pa rin gumagaling. Napagtanto ko na ang aking matagal na paghihintay sa kanya, ang lahat ng mga pangarap na itinayo ko ay nagdulot sa akin ng isang matinding pagkabigo, na siya ring nagbukas ng pintuan sa aking mga lihim at kahinaan. Hindi ko rin maiwasang isipin kung paano kaya kung naging iba ang takbo ng aming mga buhay, kung nagtagumpay ba ang aming pagmamahalan, o kung paano kung hindi ako nahulog sa bisyo ng mga video na iyon. Ang bawat paano kung ay parang mga aninong sumusunod sa akin sa bawat hakbang. Ngunit sa kabila ng mga tanong na ito, alam ko rin na hindi na ako maaaring bumalik sa nakaraan. Ang nangyari ay bahagi na ng aking kwento, isang aral na kailangang tanggapin. Ang mahalaga ngayon ay ang aking kinabukasan at ang pag-asa na sa kabila ng lahat, may liwanag pa rin na naghihintay. Habang naglalakad ako pa uwi mula sa ospital, palaging bumabalik sa isip ko ang tanong, paano ko haharapin ang mga susunod na yugto ng aking buhay? At higit sa lahat, paano ko mapapanatili ang dignidad ko sa harap ng mga pagsubok na ito? Nais kong maniwala na may mga pagkakataon pa rin para sa pag-ibig at kaligayahan kahit na ang mga sugat ng nakaraan ay malalim. Ngunit sa ngayon, ang puso ko ay nagdurusa at ang isip ko ay puno ng mga pangamba at pag-asa na naglalaban-laban. Hindi ko pa alam kung paano matatapos ang kwentong ito, ngunit sigurado akong hindi ito ang katapusan. Marami pa akong dapat pagdaraanan at marami pa akong kailangang harapin. Ang tanging nakikita ko ay ang dilim ng gabi na may bahagyang sinag ng buwan, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag na nag-aabang. Continue. Akala ko'y tapos na ang lahat, ngunit ang buhay ay may mga lihim na hindi inaasahan, isang pagsubok na lalong magpapalalim sa aking pagdurusa at magpapabago sa aking pananaw. Ako si Nika, 38 taong gulang, isang nurse mula sa Lipa. Sa kabila ng mga pagsubok, naniniwala akong may pag-asa pa sa buhay. Ngunit isang araw, dumating ang hindi ko inaasahang balita na nagbukas ng isang bagong kabanata sa aking kwento. Habang unti-unting bumabalik ako sa dati kong ritmo sa ospital, isang tawag ang dumating mula sa aking ate na si Hani. Nang marinig ko ang kanyang boses, ramdam ko ang bigat ng kanyang pinagdadaanan. Sinabi niya na may nangyari kay Temyong na nagdulot ng malaking gulo. Isang insidente na hindi ko inaasahan at hindi ko maintindihan. Nalito at puno ng pangamba, agad akong nagpunta sa kanilang bahay. Pagdating ko, nakita ko si Temyong na tila nagbabago, ngunit may kakaibang kirot sa kanyang mga mata.
Hindi lang siya ang nagbago, pati ang mga tao sa paligid namin ay may mga usap-usapan tungkol sa kanya na hindi ko maintindihan. Habang lumalalim ang gabi, napag-alaman ko ang isang lihim na matagal nang itinatago ng aming pamilya. Isang lihim na may kinalaman sa tunay na dahilan kung bakit si Sergio ay hindi kailanman naging akin. Ang balita ay parang kidlat na bumalot sa akin, isang katotohanang matagal nang nakatago sa dilim, ngunit ngayoy sumabog sa aking harapan. Nalaman ko na ang pamilya ni Sergio ay matagal nang may alitan sa aming pamilya, isang alitang pinananatili sa ngalan ng mga tradisyon at kapangyarihan. Ang pinsan niyang babae, na pinipilit siyang pakasalan, ay bahagi ng isang mas malaking plano na hindi ko naisip na bahagi ako noon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan ito. Ang mga pangarap ko noong bata pa ako ay tila naglaho sa isang iglap, pinalitan ng isang madilim na realidad na kakaiba sa lahat ng aking inaasahan. Ang aking puso ay puno ng sama ng loob, ngunit sa kabila nito, may apoy ng determinasyon na nagsimula. Hindi ko hahayaang sirain ng mga lihim at kasinungalingan ang aking buhay at ang aking dignidad. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan kahit na ito ay masakit. Habang nag-iisip, naisip ko na ang laban na ito ay hindi na lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga taong nagmamahal sa akin at naniniwala sa akin. Ang kwento ko ay hindi matatapos sa pagkabigo, kundi sa paghahanap ng katotohanan at katarungan. Ang mga susunod na araw ay puno ng mga pangyayaring babalot sa akin ng misteryo at pagsubok. Hindi ko pa alam kung paano ito magtatapos, ngunit ang sigurado ako, ang aking buhay ay hindi na magiging dati pa. Continue. Akala ko'y tapos na ang lahat, pero ang buhay ay may mga lihim na hindi ko inaasahan at ngayoy unti-unti nitong ibinubunyag ang mga nakatagong katotohanan na magpapabago sa lahat ng aking paniniwala. Ako si Nika, 38 taong gulang, isang nurse mula sa bayan ng Lipa. Sa mga araw na lumipas mula nang malaman ko ang lihim ng pamilya ni Sergio, hindi ko mapigilang magtanong, ano ba talaga ang nangyari? Bakit kami napunta sa ganitong kahirapan? At higit sa lahat, ano ang papel ko sa lahat ng ito? Isang gabi, habang tahimik ang bahay namin ni Ate Hani, napagdesisyunan kong harapin ang aking ate tungkol sa mga usapin na matagal na niyang itinago. Alam kong may mga bagay siyang hindi sinasabi, at panahon na para malaman ko ang buong kwento. Sa kusina, sa liwanag ng maliit na lampara, sinabi niya sa akin ang lahat, ang mga alitang matagal nang nag-ugat sa pagitan ng aming pamilya at ng pamilya ni Sergio. Paano ang mga lumang kasunduan at galit ay nagdala ng mga paghihiganti ng mga desisyong hindi namin kontrolado. Lalong naging malinaw sa akin kung bakit si Sergio ay pinilit na pakasalan ang pinsan niya, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa mga usaping pampamilya at pera. Ang matagal kong iniisip na pag-ibig ay naging isang laro ng kapangyarihan na hindi ko alam. Habang naririnig ang mga salitang iyon, isang kakaibang takot ang bumalot sa akin. Ngunit kasabay nito ang isang apoy ng determinasyon. Hindi ako papayag na ang buhay ko ay kontrolado ng mga lihim at kasinungalingan ng iba. Kailangan kong lumaban, hindi lamang para sa sarili ko kundi para sa lahat ng nagmamahal sa akin. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago ang aking pananaw. Nakita ko ang mga tao sa paligid ko sa ibang liwanag, ang mga kaibigan, mga kakilala, pati ang aking mga pamilya. May mga nagtangkang tumulong, may mga nagtatago ng mga sekreto, at may mga naglalakad sa mga landas na hindi ko inaasahan. Ang bawat hakbang ko ay puno ng pag-iingat at pangamba. Alam kong ang bawat galaw ko ay maaaring magdala ng pagbabago o kaya'y mas lalo pang gulo. Ngunit hindi ako titigil. Ito ang laban ng aking buhay. Sa likod ng lahat ng ito, naramdaman ko rin ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap, ang tunay na lakas ng loob, ang tapang na harapin ang katotohanan, at ang pag-asa na sa kabila ng lahat, may liwanag pa rin na naghihintay. Ngunit ang kwento ko ay hindi pa tapos. May mga lihim pa ring nakatago sa dilim, mga pangyayaring magpapabago sa aking landas sa paraang hindi ko inaasahan. Continue. Akala ko ay sapat na ang lahat ng pagsubok na dumaan sa buhay ko, pero ang tadhana ay may inihandang mas matindi pa, isang pagsubok na nagbukas ng isang bagong kabanata ng sakit, pagdududa, at labis na emosyon. Ako si Nika, 38 taong gulang, at sa mga araw na ito, naramdaman ko na parang ako'y nasa gitna ng isang bagyong walang tigil.
Ang mga pangyayari ay tila umaalon sa akin, bawat isa ay mas malakas at mas mabagsik kaysa sa huli. Ang mga lihim na naisip ko ng matuklasan ay parang simula pa lamang sa isang mas malalim na gulo. Habang lumalalim ang aking paghahanap sa katotohanan, nadiskubre ko ang mga taong sa likod ng aking mga problema ay may mga sarili palang interes at motibo. Ang mga taong sa unang tingin ay kaibigan, ngayoy nagiging kaaway. Ang mga pamilya na dapat ay sumusuporta, ngayoy nagiging dahilan ng mga hidwaan at pagkakawatak-watak. Ang sakit na dulot ng pagtataksil, panlilinlang, at pagsasamantala ay bumalot sa akin na parang isang makapal na ulap na hindi ko maalis. Ang mga pangyayari ay umabot sa rurok, ang mga pag-uusap, pagtatalo, at mga lihim na nabunyag ay nagdulot ng isang matinding bagyo sa aking puso at isipan. Sa kabila ng lahat, napagtanto ko na ang buhay ay hindi palaging patas. Minsan, kailangang dumaan tayo sa pinakamadilim na bahagi upang makita ang liwanag. Ngunit ang liwanag na iyon ay hindi basta-basta dumarating. Kailangan itong paghirapan, kailangan nating ipaglaban ang ating sarili. Nararamdaman ko ang bigat ng mga pangyayari, ngunit hindi ako susuko. Ang puso ko ay puno ng mga sugat, ngunit ang aking diwa ay nananatiling matatag. Alam kong sa likod ng dilim, may pag-asa pa rin na naghihintay. Ang kwento ko ay umabot sa sukdulan, isang punto kung saan ang lahat ng aking mga desisyon ay magpapasya sa aking kapalaran. Ngunit bago ko malaman ang wakas, may isang huling lihim na bumalot sa aking mundo, isang lihim na maaaring magbago sa lahat. At sa puntong iyon, ako'y nanatili sa pagitan ng pag-asa at pangamba, naghihintay sa susunod na hakbang na magpapabago ng aking buhay magpakailanman. Continue. Sa wakas, narating ko ang puntong matagal ko nang kinatatakutan, ang sandali kung saan ang lahat ng lihim at katotohanan ay nagsanib upang iharap ako sa pinakamalalim na pagsubok ng aking buhay. Ako si Nika, 38 taong gulang, isang nurse mula sa bayan ng Lipa, at ngayon ay nakatayo ako sa bingit ng isang desisyon na magbabago ng lahat. Matapos ang lahat ng unos, takot, at sakit, nakita ko ang sarili ko na nakikipaglaban hindi lamang para sa aking dignidad, kundi para sa aking kalayaan at kapayapaan. Ngayon, higit kailanman, alam ko na ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob, sa pagtanggap sa mga pagkukulang, sa pagharap sa mga mali, at sa pagbangon mula sa mga sugat. Sa kabila ng lahat ng nangyari, may isang bahagi sa akin na naniniwala pa rin sa pag-ibig, isang pag-ibig na hindi nakabase sa mga pangako ng iba, kundi sa pagmamahal na tunay at tapat. At sa aking puso, alam kong darating ang araw na matutupad ko ito sa paraang hindi ko akalaing posible. Ngunit bago iyon, may isang lihim pa ring nakatago sa dilim, isang misteryong naghihintay na mabuksan, isang lihim na maaaring magbukas ng bagong kabanata sa aking buhay, puno ng pag-asa at pagbabago. Hindi ko pa alam kung ano ang magiging susunod na hakbang, ngunit handa akong harapin ito ng buong tapang. Ang kwento ko ay hindi pa tapos, at marahil ay hindi rin ito ang inaasahan ng marami. Ngunit ito ang aking kwento, isang kwento ng pagsubok, pagkabigo, at sa huli, ng pag-asa. At habang pinipilit kong itigil ang pag-iisip, isang mensahe ang dumating sa aking telepono. Isang pangalan na hindi ko inaasahan, isang tawag na magbubukas ng bagong mundo para sa akin. Ano kaya ang dala ng tawag na iyon? Ano ang lihim na matagal nang inilihim? At paano ito magbabago sa buhay ko? Marahil sa susunod na kabanata, malalaman natin ang sagot. Ngunit hanggang doon, ang puso ko ay patuloy na naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim, handang yakapin ang anumang darating. At sa gabing iyon, habang nakatitig ako sa bintana ng aking kwarto, alam ko na ang buhay ko ay hindi na muling magiging ganoon lamang. Ito ay magiging isang kwento ng katapangan, pag-ibig, at bagong simula.